Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na analysis mula sa isang financial expert na nagsabi na si XRP ay pwedeng sumabog o maging nuclear sa market kapag nangyari ang isang mahalagang trigger. Kaya ang tindi po niyan, isang nuclear daw kapag sumabog. Ang insight na ito ay galing sa komentaryo ni Ginoong Levi Redfield. Isa po siyang financial expert na nagbigay pansin sa sinabi ni Ginoong Jack Mallers na isa na rin kilalang Bitcoin advocate. Pero ang twist po dito, sinabi ni Ginoong Redfield na ang mga puntong binanggit para kay Bitcoin ay maaari ring ilapat kay XRP. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit mahalagang bantayan ito ng mga investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, at simulan po natin sa kung ano po ba ang sinabi ni Jack Mallers tungkol sa traditional na portfolio. Yan, ayon po kay Jack Mallers, ang dating kilalang 60-40 investment portfolio ng stocks at bonds ay halos patay na. Sa madaling salita, hindi na raw ito sapat para magbigay ng matatag na returns, lalo na sa sitwasyon ng ekonomiya sa Amerika ngayon. Marami ng pension funds, endowments, at retirement accounts ang nalulugi dahil bumabagsak ang bonds at humihina ang performance ng stocks. Nagbigay pa siya ng halimbawa ng commercial real estate na malaking ibinagsak ang halaga. Kaya sa market impact, kapag tuluyang mawalan ng tiwala ang malalaking institution sa traditional na portfolio, mas hahanap po sila ng alternatibong investment tulad ng Bitcoin at maaring pati na rin si XRP. Ito ay maaring magbigay po ng bagong demand para sa crypto market. Ano naman po ang alternatibong solusyon na nakita ni Mallers? Sabi po ni Ginoong Mallers, si Bitcoin ang nakikita niyang sagot sa problema. Ipinunto po niya na unti-unti nang tinatanggap si Bitcoin ng private sector at ng gobyerno mismo. Binanggit pa niya na bumili po ang Harvard University ng mahigit $100 million worth of Bitcoin. Dagdag pa dito ay ipinakita po niya ang hakbang ni President Donald Trump sa paglabas ng executive order na pumapayag na isama si Bitcoin at gold sa 401k retirement accounts. Para kay Ginoong Mallers, malaking bagay ito dahil ibig sabihin unti-unti nang pumapasok ang crypto sa traditional na system ng investment. Sa market impact, ang ganitong klase ng adoption ay nagpapakita na kahit ang mga conservative institutions ay nagiging bukas po sa crypto. Ito ay naglalagay ng pressure para tingnan din ang ibang digital assets tulad ni XRP. Ngayon paano po inilapat ni Ginoong Levi Redfield ang ideya na ito kay XRP? Ayan, meron po siyang post dito. Ayan, at sabi niya rito, the moment this happens, XRP goes nuclear. Ayan, Jack Mallers. Ayan, mahaba po kasi yung kanyang video dito. Ayan, yung paliwanag ni yung pinost ni Ginoong Levi Redfield dito. 12 minutes. Pero yung kanyang pinaliwanag rito ay ipapaliwanag na rin po natin yan. Ayan. Ngayon ay dito na po pumapasok itong si Ginoong Levi Redfield. Sabi niya, kahit si Ginoong Mallers ay Bitcoin maximalist, ang mga puntong sinabi nito ay pwede pong gamitin para kay XRP. Ayon po kay Ginoong Redfield, kung papalitan mo lang ang salitang Bitcoin ng XRP sa kanyang argumento, makikita mo rin ang long-term potential ng XRP.
Inihalin tulad po niya ang sitwasyon ngayon ni XRP sa lagay ni Bitcoin noong taong 2018. Noon ay maraming duda at skeptic ang nakapaligid kay Bitcoin. Pero kalaunan ay nakita natin kung paano ito sumabog pataas. Ganito rin daw ang posibleng mangyari kay XRP. Sa market impact, kung tama po ang kanyang prediction, ibig sabihin ay nasa early stage pa sa XRP bago po magkaroon ng mas malawak na adoption. Maaring ito po ang tiyempo para sa mga investors na pumasok bago pa tumaas ng malaki ang presyo. Ngayon ay bakit po naniniwala itong si Ginoong Redfield na malakas itong si XRP? Sabi po ni Ginoong Redfield dito, kahit mas nakatuon ngayon ang institutional attention kay Bitcoin, si XRP ay tahimik na nagpapakita ng lakas. Kapag bumabagsak po ang market, mas matibay po si XRP kumpara sa iba. At kapag umaangat naman ang market, ay mabilis din itong nakakasabay. Binanggit din ni Ginoong Redfield ang posibilidad na maisama si XRP sa mga retirement at investment portfolios sa pamamagitan po ng mga exchange traded funds or ETF. Kapag nangyari ito, mas magiging accessible si XRP sa mas maraming investors, lalo na ang mga institutional players. Kaya sa market impact, ang pagpasok po ni XRP sa ETF ay maaring maging napakalaking trigger para sa presyo nito dahil dadaloy po ang bagong kapital mula sa malalaking investment firms. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng gobyerno tungkol dito? Ayan. Hindi lang mga private institutions ang nakakikita ng suporta. Ayon po kay Ginoong Redfield, mismong US Treasury Secretary Bessent ang nagsabi na susuportahan po ng gobyerno ang digital assets basta mataas ang regulatory standards. Ibig sabihin, hindi lang po si Bitcoin ang tinitingnan ng gobyerno, kundi pati ang ibang digital assets tulad ni XRP. Kapag lumabas po ang malinaw na regulasyon, magiging mas ligtas at mas attractive po ang pag-invest dito. Kaya ang market impact po nito ay ang regulasyon mula sa government ay isa po sa pinakamalalaking dahilan para dumami ang institutional investors. Kapag nasama si XRP sa ganitong saklaw, maaaring lumakas po ang kumpiyansa ng market at tumaas ang presyo nito. Ngayon ay ano po ang pinagkaiba ng pananaw ni Ginoong Mollers at Ginoong Redfield? Pareho po silang sang-ayon na ang traditional na financial instruments ay hindi na sapat para magprotekta ng yaman. Ang kaibahan lang ay si Ginoong Mollers ay naniniwalang si Bitcoin ang solusyon, habang si Redfield naman ay mas nakikita si XRP bilang mas magandang option. Para po kay Ginoong Redfield, habang patuloy na bumabagsak ang halaga ng fiat currency dahil sa inflation, si XRP at iba pang digital assets ay nag-aalok ng alternatibong sistema na mas matibay laban sa pagbaba ng value. Kaya ang market impact po nito ay ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang pananaw ay nagpapakita ng mas malawak na pagtingin sa crypto market. Hindi na lang si Bitcoin ang bida, kundi kasama na rin si XRP na may malakas na dahilan para tangkilikin ng mga investors. Ayan, bilang panghuli, para po sa akin ay mahalagang pakinggan ang punto dito ni Ginoong Levi Redfield. Totoo na si Bitcoin ang pinakaunang malawak na kinilala, pero si XRP ay may sarili pong lakas at natatanging role sa financial system. Kapag dumating po ang panahon na maisama ito sa malalaking investment portfolios at makuha ang suporta ng gobyerno, malaki po ang tsansang makita natin
ang sinasabi po nilang nuclear move ng XRP. Kung pagbabasihan po ang analysis, mukhang tama na bantayan po si XRP ngayon habang hindi pa nagkakaroon ng full-blown adoption. Posibleng ito ang yugto kung saan tahimik pa siya pero malapit nang sumabog ang kanyang halaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.